ginagawa ngayon ng mga world leaders sa conflict between Israel and Hamas? Ang daming mga world leaders na hindi nakatutulong, mas nakapagpapalala pa ng sitwasyon. Sa halip na maging cooler heads, mag-step back, teka muna, mag-isip-isip muna tayo. Okay ba yung ground invasion na yan? Tama ba yan? Solusyon ba yan? Hindi. Gatungan. Kung sana yung mga nanggagatong na yan, kung sana sila yung nakikipagdigmaan on the ground, kung sana sila yung mababarel, kung sana sila yung tatamaan, kung sana sila, okay, sila na lang. Hindi naman Mas maraming mga inosenteng nadadamay. Ang sabi nga ng isang quote na yan, na nakita ko minsan, war is a place where young people who do not know each other, who do not hate each other, kill each other on the basis of the decisions made by old people who know each other, who hate each other, but don't kill each other. Ang nadadamay, yung mga inosente, yung walang masyadong kinalaman dahil sa panggagatong ng mga dapat ay nakapagpapais sana ng sitwasyon. Alam po ninyo, ang totoong paglaban, ang matinong paglaban, hindi sugod na sugod na. May mga pagkakataon na kahit ikaw ang tama, na kahit ikaw ang mas may katwiran, dapat hindi ka magsalita. May mga pagkakataong kahit na ikaw ang tama at may katwiran, dapat hindi ka umaksyon. May mga pagkakataong ganon. At ganon ang Panginoon. Lalong-lalo na kung alam mong mas lalala ang problema, mas maraming madadamay, mas maraming masasaktan. Besides, kapag ang problema ay hindi na-handle at lumala na, halimbawa, gera, may nananalo ba? Sige nga, may nananalo nga ba sa gera? Nakakita na siguro kayo, whether fiction or true to life story, ng mga nagtagumpay sa gera. Habang may mga nakahandusay sa paligid nila. Yung mga nakahandusay na yan, abay, sabi nga ng Indiano, mekos-mekos na yan, mix-mix na yan. Mga kalaban at mga kakampi mo, yung mga naghandusay na yan, at may kanya-kanyang pamilya yan, kahit pa ang iyong kalaban. Kung ikaw'y matinong tao, isipin mo, may nanalo ba? In the same vein of thought, sa pag-aaway ng mga mag-asawa, lalong-lalo na sa inyong paghihiwalay, may nanalo ba? Kahit ba yan ay mutual consent yung dalawa, sasabihin nyo, gusto ng mga anak ninyo? Tamang sasabihin ng mga anak ninyo, sige po, okay po kung saan kayo masaya. Bakit? Wala silang choice. Nakikita nila, hindi na kayo masaya sa isa't isa, pero kung may choice lang sila, gusto nila, magsama kayong dalawa. Kitang-kita naman nila, parang ayaw nyo, at ayaw nyo nang talaga, hinihintay nyo na lang sila. Kalain mo yun. May nananalo ba kapag nag-away-away ang mga magkakapatid sa pera? Nagdemandahan dahil sa mana? Kahit may manalo, sige nga, kung matino ka, nanalo ka, masaya ka, pwede ka bang maging masaya kung ang kaligayahan mo ay magiging cause naman ng kalungkutan ng iba? Lalong-lalo na ng taong sa iyo ay mahalaga. Kapag hindi nagkikibuan matagal na ang mag-ina, kapag nagtakwilan ang mag-ama, may nanalo? Nagsisiraan ang magkaibigan, ang magkasama sa partido, ang magkasosyo sa negosyo, may nanalo? Wala! Wala! Meron pala. Ang demonyo. Tandaan po ninyo, isa sa ibig sabihin ng salitang Diablo ay one who divides, yung humahati. Because the devil knows we are stronger together. Alam niyang malakas tayo kapag may nagmamahal. Di ba't kung saan may pagmamahal, nandoon ang Diyos na nanahan? Alam niyang pag tayo'y nag-aaway-away sa mundo, sa bayan, sa ating mga sariling tahanan, walang ibang pinakamasaya kundi ang demonyo. Sapagkat mas marami pa siyang magagawa kapag nag-aaway-away tayo. Kaya, kapag may pag-aaway na ganyan, becomes that cooler head. Teka muna. Teka muna. Hindi yung magiging secret agent ka ng demonyo na lalo mong pag-aaway yung mga tao. Yun ang nakikita ni Kristo. Kaya yun ang sagot niya. Was he playing safe? Again? Maybe, but not for himself. Para sa kapanan ng mas nakararami. And besides, kung susuriin po ninyo, yung naging sagot niya, he wasn't really playing safe. Kasi diretsyo, may conviction, may paninindigan yung sagot niya. Anong sabi niya? Remember, ang context dito ire-recognize mo ba yung pananakop ng mga Romano? Ile-level mo ba si Cesar sa Diyos? Iyon ang konteksto niyan Ano sabi ni Jesus? Ibigay kay Cesar ang para kay Cesar
ibigay sa Diyos ang para sa Diyos. Yung bariyang yan, kanino bang mukha ang nandyan? Kay Cesar. Kanya yan, ibalik nyo sa kanya. Kung gagawin mong literal yon, yung bariya, yung maliit, yung katiting, bigay mo kay Cesar. Ano ba para sa Diyos? Ano sabi ng Salmo? Lahat ng bagay sa mundong ito ay sa Diyos, pati si Cesar. Kaya hindi po pwedeng meron si Cesar na wala ang Diyos. Lahat ng meron si Cesar, pati siya ay pag-aari ng Diyos. Hindi yung meron si Cesar, ibinabawas kung ano yung meron sa Diyos. No! Walang nababawas kung ano ang pag-aari ng Diyos. And not just that. Kung yung barya, ang nakalagay doon, mukha, imahe, larawan ni Cesar. At dahil doon, ayun ay kay Cesar. Ano ba nakalagay na larawan sa tao? Sa Cesar, sa mga Romano, sa mga Hudyo, sa buong mundo, sa mga tao. We are created in the image and likeness of God. Kaya, hindi pinag-uusapan dito, nire-recognize ba ni Kristo ang pananakop ng... Hindi. Ang nire-recognize niya, ang pananakop ng Diyos. Ang kapangyarihan ng Diyos. There is simply no competition between God and Cesar. So para bang sinasabi lang ng Panginoon, total, sakop tayo ng mga Romano, wag yung may dadanak na dugo dito. Pakitunguhan niyo muna kung ano yung what is due, respeto, pagpapahalaga sa tao, sa gobyerno, o sa kahit ano. Pero tandaan mo, ikaw ay pag-aari ng Diyos at hindi ng kahit sino o ano. Hence, nothing and no one should surpass God in our life. Nothing and no one should give us value other than God. Hindi ang pera natin, hindi ang katangian natin, hindi ang kagwapuhan mo, hindi ang kagandahan mo, hindi ang talento mo, hindi ang accomplishments mo, hindi ang connection natin, hindi ang mga relasyong iniingatan natin, ang dapat mauna sa ating buhay at magbigay sa atin ng halaga, kundi ang Diyos lang. Sapagkat kung hindi magkakaganyan, kung idedepende natin sa iba ang ating kahalagahan, kung unahin natin ng iba liban sa Diyos, at isusunod lang natin siya, malaki ang ating magiging problema. Magagaya tayo sa tandang na yan. Yung tandang na yan, nakita mo yung tikas. Guwapong-guwapo sa sarili. Bakit nga? Kumpleto sa vitamina, kumpleto sa alaga, sa himas, at sa pausok ng handler niya. In fact, may inarkila pang tagapag-alaga lamang niya. Maganda yung tirahan niya. Minsan pa nga, aircon pa. Masarap ang kinakain niya. Bakit nga? Abay, lahat ng laban niya, panalo siya. Kaya hanga-hanga mga tao sa kanya, naharig niya. Alam niyo naman mga sabungero, tontua si tandang na panabong. In fact, milyones na ang presyo niya dahil puro panalo ang laban niya. Isang araw, lumaban, ayun, na-tornado, talo. Gusto ko yung picture na yan, tingnan po ninyo. Yung mga sabungero, ilagay lang siya sa isang tabi at tinalikuran na siya. Na para bang, wala na yan, wala nang silbi yan. Iba naman. Ganon ang mundo. Suddenly, nawala ang lahat sa kanya. Suddenly, nawala pati ang kanyang halaga. Yun ang mangyayari sa atin. Kapag inuna ng natin ang iba at hindi ang Diyos sa buhay natin. Ang sabi ng Biblia, mapanibughuin ng Diyos. Seloso ang Diyos. Kaya nga sabi niya, ako lamang ang dapat na Diyosin mo sa buhay mo. So po pwedeng kung ano man ang dinodiyos natin sa buhay natin, tao, accomplishments natin, negosyo, pera, po pwedeng kunin iyan ng Diyos sa atin para sabihin sa atin, ako lamang ang dapat mong Diyosin sa buhay mo. Pag ganyan tayo, po pwedeng mawala kahit ang halaga natin sa pananaw natin, at least sa pananaw natin. Kasi technically and basically, hindi nawawala talaga ang ating halaga. It's just that, hindi natin ito makikita kung ito'y hahanapin natin sa iba na nawawala. Sa pera na nauubos, sa kapangyarihan na nawawala, sa relasyon na natatapos, sa kasikatang nalalaos, sa taong nagbabago, sa taong nawawala, lumilisan, sa lugar na ito o sa mundong ito. Yung Cesar dyan, sa Ebanghelyo, yan ang sumisimbolo sa kahit sino o sa kahit ano na pupwede mong Diyosin sa buhay mo. Yan ay sumisimbolo sa kahit sino o sa kahit ano na pupwede mong ikabit ang halaga mo. Tandaan mo kapatid, liban kay Kristo, wala na sigurong nakapag-isip dati na mag-e-end pa ang pag-rule ng mga Romano. They were the superpower during those times. Practically, halos sakop nila ang buong mundo, ang mga Romans. Ngayon ba, makapangyarihan pa ang mga Romans? Hindi na. Basahin mo ang history sa kasaysayan. Mag-research ka. Walang sino mang hari o reyna, walang sino mang imperyo ang nagtagal na nagahari
gaano man ka makapangyarihan sa mundong ito. Lahat sila nawala. Kaya wag mong ikabit sa kahit ano o sa kahit sino ang halaga mo sapagkat mawawala at mawawala ito. Kawawa ka pag nagkaganon. Maniwala ka, kapatid ko. Saan mo dapat makita ang iyong halaga? Sa Diyos. Kung paano ka pinahalagaan ng Diyos. And basically, it's just two things. Yung halaga, batay sa ating karanasan, ang tanong dyan ay, who owns you? Sino nagmamay-ari sa'yo? O diba? Bakit ba mahal yung polo ni Francis M? Bakit ba mahal yung jersey ni Francis M? Pag-aari siya at may pirma siya ni Francis M. Isang sikat na taong patay na. Kapatid, ikaw ay pag-aari ng Diyos na buhay. Hindi tao ha? At Diyos na buhay. At siya ay may pirma sa'yo. May larawan siya sa'yo. You are created in His image. At hindi lang siya ang may signature sa'yo, ikaw rin ay may signature sa Kanya. Isaiah 49:19, your name is on the palm of my hands, says the Lord. Ganun ka kahalaga. Bakit mahal pa yung polo at yung jersey ni Francis M? Una, who owns you? Pangalawa, gaano ang pwedeng isakripisyo para sa'yo? Bakit mahal yung polo? May nagbayad ng 620,000. Yun yung halaga ng polo. Kung gaano kalaki ang kaya kong ibayad, yun ang halaga niya. Bakit naging mahalaga yung jersey? Binayaran ng 500,000. Yun ang halaga. Okay? Kapatid, ang halaga natin, buhay ni Jesus ang pinangtubos sa atin. Please, please, paniwalaan mo yan. Para mawala sa iyong ulirat, yung sinasabi sa iyo ng iba, kahit pa ng taong sa iyo ay mahalaga, na hindi nakakakita ng iyong halaga. You are not good enough. Hindi ka katulad ng kapatid mo. Bobo ka, pangit ka, gansyang ka lang. Kahit pa sa sarili mo, hindi naman ikaw, sila ang may likha sa iyo, kundi ang Diyos. Ang Diyos ang nagbigay sa iyo ng halaga. At pwedeng maging malabo yung halagang yan. Pwedeng parang it's too good to be true yung halagang yan. Lalong-lalo na kapag nagkasala ka, kapag nagkasala yung iba sa'yo, kapag may nanloko sa'yo, kapag may nag-etsipwer sa'yo, kapag may hindi pumili sa'yo, kapag dinaya ka, kapag nagkasakit ka, pwedeng mag-blurred yung halaga, pero hindi nawawala yung halaga. Katulad ng pera, ang pera, kahit marumihan, duraan mo man, tapakan mo man, marami pa rin magandang magagawa ang pera, sapagkat ang pera madumihan man, hindi nawawala ang halaga. Basta wag mo sisirain ng pera. Ganun ka. Ano man ang magawa mo, gawin sa'yo, kahit magkasakit ka pa, kahit maratay ka pa, kapatid, mayroong kang halaga, hindi nawawala. At marami pang mangyayaring maganda sa'yo sa tulong ng Diyos. Basta huwag mong pababayaang masira ng hopelessness, ng loneliness, ng depression ang sarili mo. Ito sana mga kapatid ang ating ipagdasal sa ating banal na misa. Yung ma-appreciate natin sa mata ng Diyos kung gaano tayo kahalaga. Hindi nga natin kinakailangan gumawa ng kung ano-ano pa. Mahalaga tayo sapagkat tayo'y anak niya. At ito rin sana ang ipagdasal natin para sa bawat isa. Kasi madalas, kaya nagiging blurred din yung halaga natin kasi hindi natin ito maramdaman sa mga taong inaasahan nating magpapahalaga sa atin. Kapag ako'y dumadalo sa isang may sakit, tapos nakita ko at kilala ko yung nag-aalaga, pati yung inaalagaan ng may sakit, kilala ko yung nag-aalaga na makikita mo naman talaga at alam mo naman talagang inaalagaan. Yung nanay niyang may sakit, yung tatay niyang may sakit, yung asawa niyang may sakit, yung kapatid niyang may sakit. Alam niyo, lagi kong sinasabi sa nag-aalaga, thank you. Thank you. Kulang na lang yakapin ko eh. Kasi kita ko, kahit wala nang naibibigay yung tao, inaalagaan mo. So yun ang nagpaparamdam sa kanya na mahalaga siyang talaga. O di ba't sabi nga, ang kayamanan ay mas mararamdaman mo kapag kahit wala ka nang naibibigay, ay may nag-aalaga, may lumalapit at may nagmamahal pa rin sa'yo. Doon mo marirealize, mayamang kang totoo. May kilala akong ex-priest, lumabas sa pagkapare. Hindi na siya nagpa-function bilang pare. Nung malaman ko kung paano siya tinanggap ng kanyang mga magulang, ng mga kapatid niya, in fact, yung tatay pa raw niya yung gumawa ng paraan para maintindihan ng mga kapatid niya. Parang mas nagalit pa yung mga kapatid niya, mas nagtampo pa kaysa sa mga magulang niya, particularly sa tatay niya. Naiyak talaga ako habang minimisahan ko yung ama ng pare.
Parang sinasabi ko sa kanya, at sinabi ko talaga, salamat sa pagmamahal niyo kay Father. Yun yung tunay na pagmamahal. Narunood yung mga magulang ko, kayo, wala akong balak na lumabas. Pero ang sinasabi ko, ganun pa rin yun, kaya ako kamahal kung hindi ako ganito. Kasi yun ang kailangan ko, yun ang kailangan mo, yun ang kailangan natin. No ifs, no buts, love, love lang. Mahalin mo ang asawa mo dahil asawa mo. Mahalin mo ang anak mo dahil anak mo. Mahalin mo ang magulang mo dahil siya ang nanay at binigay ng Diyos na maging tatay. Siya ang kapatid. Yun lang sa amin. Pag ganun tayo at kapag ganun ang ating pinaparamdam sa iba, lalo na sa mga tao sa ating mahalaga, lahat tayo mabubuhay ng payapa at masaya. Mahalin nawa natin ang bawat isa kung paano tayong minamahal ng Diyos talaga.